Isang grupo ang nagbabalak daw na magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Congressman Edgar Erice. Kung ano ang basehan niyan at ang sagot ng palasyo, alamin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Isiniwalat ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. May groups na tumawag sa akin, pinapakiusapan ako kung daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa under the new rules ng Supreme Court, dadaan yan sa Committee on Justice. These are pro Vice President groups. Bukod kay Erice, may iba pang kongresistang naniniwalang may basehang ipa-impeach ang Pangulo. 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments, napunta sa mga anomalous projects, hindi kumibo yung kabinete niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya, sabi niya, nireview niya. So, it can be considered as inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe that, bakit hindi nyo na lang po i-endorse yung ifa-file na complaint? Ayoko makulayan na hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Isa sa mga nangungunang nagpo-point out na tumuturo na po sa Malacanang at hindi lang sa Malacanang kundi sa Pangulo mismo. Na meron ding pagkakasangkot dito nga sa flood control corruption dahil naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025. Sabi naman ng ilang leader ng mayorya at minorya sa Kamara, dapat nakabase sa ebidensya ang anumang impeachment complaint na ihahain. Idiniin ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na mekanismo sa konstitusyon ng impeachment at hindi political weapon. At gaya ng ibang opisyal, bibigyan din ng due process ang Pangulo. It should be based on solid grounds. We're talking about culpable violation of the Constitution. It is not mere rhetoric. It should not also be made like a clickbait or propaganda to create political noise. Titingnan natin kung saan tayo dadali ng ebidensya at ganoon din, kung magdedesisyon yung mga civil society organizations, we will work closely with them. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw ng administrasyong magkomento sa mga chismis. Nakatutok-an niya ang Pangulo sa trabaho at naniniwala itong magdedesisyon ng Kongreso base sa katotohanan, batas at pambansang interes. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.